Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapusong tagapakinig. Ako po si Orange at maligayang pagbabalik sa Orange Audio. May mga pusong nasasaktan sa ngalan ng pagmamahal at may mga pusong naghihilom din dahil sa pagmamahal. Halina't pakinggan natin ang isang kwentong ganito. Paano kung ang taong inaasahan mong magiging sandalan ay siya palang nagiging dahilan ng iyong pagkadurog? At paano kung ang lunas na hinahanap mo sa malayo ay matagal nang nasa loob ng iyong tahanan, naghihintay lang na mapansin? Rosa, ang boses na yon, parang kidlat na gumuhit sa katahimikan ng malaking bahay. Automatikong napatigil sa pagpupunas ng mesa si Rosa at kumabog ang dibdib niya. Hindi iyon tawag. Iyon ay isang utos. Ihanda mo si Mateo. Paparating na si Dr. Lucero. Walang emosyon, malamig. Galing sa sala kung saan nakatayo ang amo niyang si Esteban, nakatingin sa labas ng bintana, tila ba ang kausap lang nito ay ang hangin. Tumango si Rosa kahit hindi naman siya nakikita. Opo, sir. Binitawan niya ang basahan at naglakad patungo sa silid ni Mateo. Bawat hakbang ay tila may kabigatan. Bawat hakbang ay papalapit sa isang eksenang ayaw na niyang masaksihan muli. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatakip ng kumot ang buong katawan ni Mateo, pero alam ni Rosa na gising ito. Ang bahagyang panginginig ng kumot ang nagsumbong sa kanya. Mateo? Mahinahon niyang tawag. Walang sagot. Umupo si Rosa sa gilid ng kama at marahang hinaplos ang buhok ng bata na nakalabas sa kumot. Narinig mo ba, anak? Darating na raw ang doktor mo. Dahan-dahang gumalaw ang kumot. Sumilip ang isang pares ng mga matang puno ng pakiusap. Mga matang nagsasabing, ayoko po. Yaya, halos pabulong na, sabi ng bata. Masakit po ulit ang gagawin niya. Tumango si Rosa at may kumirot sa puso niya. Alam ko, pero kailangan daw para gumaling ka. Kahit sa sarili niya, ang mga salitang yon ay kasinungalingan. Tinulungan niyang bumangon ang payat na katawan ni Mateo. Inalalayan niya itong magsuot ng damit. Nang isuot niya ang tsinela sa mga paa ng bata, napatingin siya sa sarili niyang sapin sa paa. Isang pares ng lumang tsinelas na pudpod na sa mahabang panahon ng paglakad-lakad sa sahig na yon. Isang paalala ng kanyang serbisyo at ng kanyang pagtitiis. Paglabas nila ng kwarto, naroon na sa paanan ng hagdan si Esteban. Sa likod nito, nakatayo si Aling Marites, ang matandang katiwala, na matalimang tingin kay Rosa. Handa na po kami, sir, sabi ni Rosa. Hawak ang kamay ni Mateo na nanginginig. Lumapit si Esteban. Hindi niya tiningnan ng anak. Ang mga mata niya'y nakapako kay Rosa. Siguraduhin mong susunod siya sa lahat ng ipapagawa ni Dr. Lucero, Rosa. Tumigil siya sandali at yumuko ng bahagya para maging kasing level ng mukha niya. Ang boses niya'y naging isang mapanganib na bulong. O baka gusto mong isunod kita sa kanya? Nakatayo lang si Esteban sa ibaba ng hagdan. Hindi gumagalaw. Habang inaalalayan ni Rosa si Mateo, papunta sa sofa sa sala. Ang bawat hakbang ng bata ay maingat at mabagal. Nanlamig ang mga kamay ni Rosa dahil sa banta ng kanyang amo, pero hindi niya ito ipinahalata. Para kay Mateo, kailangan niyang maging matatag. Umupo sila sa sofa. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay halos nakakabingi. Tanging ang malakas na tiktak ng lumang orasan sa dingding ang maririnig. Naalala ni Rosa ang mga araw noong nabubuhay pa si Senyora Elena, ang yumaong asawa ni Esteban. Dati, ang bahay na ito ay puno ng tawanan at musika. Si Senyora Elena ay laging may ngiti sa labi at tinuturing siyang parang kapamilya, hindi kasambahay. Rosa, ikaw na ang bahala kay Mateo, ha? Mas panatag ang loob ko kapag ikaw ang kasama niya. Iyon ang madalas sabihin sa kanya ng amo. At sa mga panahong iyon, ang pag-aalaga kay Mateo ay isang kagalakan. Ngayon,
Ang pag-aalaga sa bata ay isang mabigat na responsibilidad na may kasamang panganib. Naramdaman ni Rosa ang marahang pagpisil sa kanyang kamay. Napatingin siya sa baba. Si Mateo nakatingin sa kanya. Ang mga mata ng bata ay malinaw pa sa tubig, puno ng takot, pero higit sa lahat, puno ng tiwala. "Hindi mo ako iiwan, di ba, Yaya?" Tanong ni Mateo. Ang boses ay nanginginig. Para itong punyal na tumusok sa puso ni Rosa. Ang tanong na yon, mula sa isang batang walang ibang makapitan, ay mas masakit pa sa anumang banta mula kay Esteban. Hinawakan niya ng mahigpit ang munting kamay. "Hindi," sagot niya. Sinisiguradong matatag ang kanyang boses. "Hindi kita iiwan, Mateo, kahit anong mangyari." May dinukot si Rosa mula sa bulsa ng kanyang duster. Isang maliit na piraso ng candy, nakabalot pa sa plastic. Pasimple niya itong isinilid sa palad ni Mateo at isinara ang mga daliri nito. "Itago mo," bulong niya. Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ng bata. Isang maliit na sinag ng liwanag sa madilim na hapon na yon. Sa sandaling iyon, isang kotse ang huminto sa tapat ng bahay. Tumayo ng tuwid si Esteban. Narinig nila ang pagbukas ng gate at mga yabag na papalapit sa pinto. Si Aling Marites na ang nagbukas. Pumasok si Dr. Lucero, matangkad, kagalang-galang tingnan sa kanyang puting polo at may dalang isang itim na leather bag. "Esteban, my friend!" Bati niya. Ang boses ay malumanay at puno ng kumpiyansa. "Doktor?" sagot ni Esteban. Bahagyang guminhawa ang itsura. Binuksan ni Dr. Lucero ang kanyang bag. May kinuha siyang isang instrumento na gawa sa metal na may mga leather strap. Mukha itong malamig at nakakatakot. Ngumiti siya kay Esteban. Isang ngiting puno ng kasiguraduhan. Pero nang ang mga mata ng doktor ay dumapo kay Mateo na nakakapit kay Rosa, nawala ang init sa mga matang iyon. Ang nangiti ay nanatili sa kanyang labi. Pero ang kanyang tingin ay naging kasing lamig ng metal na hawak niya. "Sige na, Mateo. Come here," sabi ni Dr. Lucero. Ang boses ay malumanay, pero may diin, tulad ng isang bakal na nababalutan ng seda. Inilatag niya ang isang makapal na kumot sa sahig. Doon niya ipinatong ang metal na instrumento. Huminga ng malalim si Mateo at mas lalong humigpit ang kapit sa braso ni Rosa. "Yaya." "Halika na, anak." Pilit ng ngiti ni Rosa, habang marahan siyang tinutulak patayo. Bawat pag-angat ng bata ay tila isang napakabigat na gawain. Inalalayan niya si Mateo papalapit sa doktor. Si Esteban ay nanonood mula sa kanyang paboritong silyon. Hindi nagsasalita. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Nakatayo naman sa may pintuan ng kusina si Aling Marites, tila isang bantay na nagmamasid. "Good boy," sabi ni Dr. Lucero nang makalapit si Mateo. "Dito ka humiga." Sinunod ng bata. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa mukha ni Rosa, na para bang doon na lamang siya kumukuha ng lakas. Sinimulan ng doktor ang terapiya. Kinuha niya ang mga paa ni Mateo at sinimulang iunat at ibaluktot sa paraang hindi natural. Napapangiwi ang bata sa sakit. Pagkatapos ay ang mga kamay naman, gamit ang metal na instrumento, ipinuwesto niya ang mga daliri ni Mateo at dahan-dahang pinipiga. "Kailangan nating gisingin ang mga natutulog na litid," paliwanag ng doktor kay Esteban, na hindi man lang inaalis ang tingin sa ginagawa. Isang pigil na hikbi ang kumawala sa bibig ni Mateo. Napalingon si Rosa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin, "Tama na. Hindi niyo ba nakikitang nasasaktan siya?" Pero nang magtama ang tingin nila ni Esteban, nakita niya ang isang babala sa mga mata nito. Isang malamig na pader. Napayuko na lang si Rosa. Kinakagat ang kanyang labi hanggang sa halos magdugo. Pinipigilan ang anumang salitang gustong kumawala. Sa bawat impit na iyak ni Mateo, parang may kung anong tumutusok din sa puso niya. Tumingin si Esteban sa ibang direksyon. Papunta sa bintana. Sa labas.
Hindi niya kayang tagalan ang tingin sa sarili niyang anak. Matapos ang tila walang katapusang 30 minuto, tinanggal din ni Dr. Lucero ang instrumento. Pawis na pawis si Mateo at namumutla. Ayan, magandang session iyon, sabi ng doktor, habang nagpupunas ng kamay. He's a strong boy. Tinulungan ni Rosa na makabalik sa sofa si Mateo. Ang katawan ng bata ay mas nanghihina pa kaysa kanina. Imbes na magising ang mga litid nito, tila mas lalo itong nanamlay. Habang pinupunasan ni Rosa ng maligamgam na bimpo ang mukha at braso ni Mateo, dahan-dahang idinilat ng bata ang kanyang mga mata. Puno yon ng luha. Ibinulong niya sa paraang sila lang dalawa ang makakarinig. Mas mabait pa yung langgam yaya. Hindi nananakit ng ganito. Napatigil si Rosa. Ang simpleng pangungusap na yon mula sa isang bata ay sampal ng katotohanan. Nang papalabas na ang doktor, narinig ni Rosa ang pag-uusap nito at ni Esteban sa may pintuan. Naging matigas ang mga kalamnan niya nitong mga nakaraang araw. Sabi ni Esteban, bakas ang pag-aalala. Normal lang iyan, sagot ni Lucero. Pero para mapabilis ang proseso, kailangan nating maging mas practical, Esteban. Doblehin natin ang dosis ng gamot na iniinom niya sa gabi. Hindi nagdalawang isip si Esteban. Kung yan ang sa tingin mo ay makakabuti, Doktor, sundin natin. Ang salitang doblehin ay tumatak sa isip ni Rosa. Hindi ito lunas. Para sa kanya, ito ay lason. Lumipas ang mga araw at gaya ng inaasahan ni Rosa, ang dobling dosis ng gamot ay nagdulot ng masamang epekto kay Mateo. Palagi na itong matamlay, walang ganang kumain, at madalas ay nakatulala lang. Para siyang isang halaman na unti-unting nalalanta. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang bitak sa puso ni Rosa. Wala siyang magawa. Isa lang siyang utusan sa bahay na yon. Isang umaga, habang naghahain si Rosa ng almusal, bumaba si Esteban mula sa kanyang silid. Ang kanyang mukha ay mas malamig pa kaysa dati. Hindi siya umupo para kumain. Tumayo lang siya sa gitna ng sala at nagsalita. Rosa? Po, sir? Linisin mo ang kwarto ni Elena. Napatigil si Rosa. Iyon ang silid ng yumaong asawa ni Esteban. Mula nang ito'y pumanaw, ang silid na yon ay nakakandado. Bawal pumasok. Bawal galawin. Lahat ng gamit niya, ilagay mo sa mga kahon. Pagpapatuloy ni Esteban, nakatingin sa kawalan. Itapon niyo. O ipamigay. Bahala na kayo. Sir, nag-aalangang tanong ni Aling Marites na kagagaling lang sa kusina. Sigurado po kayo? Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Esteban sa kanila. Kailangan na nating mag-move on, sabi niya. Puno ng diin na tila kinukumbinsi rin ang sarili. Ayokong may anumang alaala niya na natitira pa sa bahay na ito. Pagkasabi niyon, kinuha niya ang susi ng kotse at lumabas ng bahay ni hindi man lang sumulyap sa almusal na nakahain. Maghapon na ginugol ni Rosa sa pag-ayos sa silid na yon. Bawat damit na kanyang tinitiklop, bawat botelya ng pabango na kanyang hinahawakan ay may dalang alaala ng kabaitan ng dati niyang amo. Masakit. Para niyang binubura ang bakas ng isang napakabuting tao. Nang hapon na, iisang piraso na lang ng muebles ang natitira. Isang luma at mabigat na aparador na yari sa Nara. Sa tulong ng hardinero, itinulak nila ito para mawalis ang ilalim. At doon, sa ilalim ng aparador, sa isang sulok na hindi inaabot ng walis, may isang bagay na nalaglag. Isang maliit na kwadernong nababalutan ng kulay asul na katad. Mukha itong luma. Isang talaarawan. Pinulot ito ni Rosa. Maalikabok. Tiningnan niya ang paligid. Walang ibang tao. Dinala niya ito sa kanyang maliit na silid at ikinandado ang pinto. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama, hawak ang talaarawan. Bago niya ito buksan, marahan niyang hinaplos ang pabalat para siyang humihingi ng permiso. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya, kasabay ng kaba sa kanyang dibdib.
Dahan-dahan niyang binuksan ang unang pahina. Ang sulat kamay ay pamilyar. Kay Senyora Elena nga, mayroong petsa, halos 2 taon na ang nakalipas. At sa ilalim niyon, isang pangungusap lang ang nakasulat, isang pangungusap na nagpatigil sa paghinga ni Rosa. May hinala ako kay Dr. Lucero. Sana pala, hindi ko na lang siya ipinakilala kay Esteban. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Rosa buong magdamag. Hindi na siya halos nakatulog. Itinago niya ang talaarawan sa ilalim ng kanyang mga damit sa aparador na para bang isang kayamanan na kailangang protektahan. Gabi-gabi, kapag ang buong bahay ay tahimik na at tanging ang tunog na lang ng mga kuliglig sa labas ang maririnig, doon lang niya nilalabas ang kwaderno. Sa liwanag ng isang maliit na lampara, binabasa niya ang mga lihim na salita ng kanyang yumaong amo. Sa simula, ang mga isinulat ni Senyora Elena ay puno ng pag-asa. October 12. Ipinakilala ko si Luis Lucero kay Esteban. Matagal ko na siyang kakilala. He was the best in his class. Umaasa akong matutulungan niya ang anak namin. Ngunit habang lumilipas ang mga pahina, nagbabago rin ang tono. November 5. Tila masyadong agresibo ang mga paraan ni Luis. Umiiyak si Mateo sa tuwing darating siya. Sabi ni Esteban, tiisin lang daw para sa ikabubuti ng bata. Pero ang puso ng isang ina, nasasaktan. December 1. May mali. Nararamdaman ko. Bakit imbes na lumakas, parang mas lalong nanghihina ang anak ko? Sinubukan kong kausapin si Esteban, pero ang sabi niya ay nag-overreact lang ako. Habang binabasa ni Rosa ang bawat salita, nararamdaman niya ang sakit at pag-aalala ni Senyora Elena. Nararamdaman niya ang kanyang pag-iisa. Hindi na lang siya isang kasambahay na nagbabasa ng gamit ng iba. Para siyang isang kaibigan na nakikinig sa mga hinaing ng isang pusong nagdadalamhati. Isang misyon ang nabubuo sa loob niya. Ang ituloy ang laban na sinimulan ng ina ni Mateo. Isang gabi, isang particular na entry ang pumukaw sa kanyang pansin. January 20 sinong, hindi na naman siya makatulog dahil sa sakit ng katawan. Ang tanging nagpapakalma lang sa kanya ay ang lumang kanta na itinuro sa akin ni Lola. Ang Sa Ugoy ng Duyan. Sa tuwing aawitin ko yon, dahan-dahan pumipikit ang kanyang mga mata. Kinabukasan, naabutan ni Rosa si Mateo na nakaupo sa may bintana, tahimik na umiiyak. Matapos ang isa na namang masakit na sesyon kay Dr. Lucero, lumapit si Rosa. Hindi siya nagsalita. Umupo lang siya sa tabi ng bata at marahang hinaplos ang likod nito. At pagkatapos, sa isang napakahinang boses, sinimulan niyang awitin ang kanta. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Nang munti pang bata sa piling ni nanay, napatigil sa pag-iyak si Mateo. Dahan-dahan siyang lumingon kay Rosa, may pagtataka sa kanyang mga mata. Ipinikit niya ang mga ito at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Rosa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, nakita ni Rosa ang kapayapaan sa mukha ng bata. Kinagabihan, puno ng bagong determinasyon, muling binuklat ni Rosa ang talaarawan. Kailangan niya ng sagot. Bakit ginagawa ito ni Lucero? Pera lang ba? O may mas malalim na dahilan? Ilang pahina pa, at tila may sagot siyang nahanap. February 16, nagkaroon kami ng pagtatalo ni Luis. Naalala niya ang isang insidente noong college, isang pagkakamali niya na ako lang ang nakaalam. Galit siya. Nakita ko sa mga mata niya. Mayroon pa rin siyang galit sa akin. Sa sobrang konsentrasyon ni Rosa sa pagbabasa, hindi niya namalayan ang pinto ng kanyang silid na dahan-dahang bumukas. Rosa? Nagulat si Rosa at agad na isinara ang kwaderno, pero huli na ang lahat. Nakatayo sa may pintuan, si Aling Marites. Nakakunot ang noo. Ang mga mata ay matalim na nakatingin sa hawak niyang libro. Hindi niya alam kung ano yon, pero nakita niya ang gulat at takot sa mukha ni Rosa. Ano yan? Tanong ni Aling Marites. Ang boses ay puno ng hinala.
Bakit mo pinapakialaman ang mga bagay na hindi sayo? Namilog ang mga mata ni Rosa. Mabilis niyang itinago ang tala-arawan sa kanyang likuran, kasabay ng malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Aling Marites, ginulat niyo naman po ako. Sumulong si Marites papasok sa kwarto. Ang mga matay hindi inaalis sa tila kriminal na si Rosa. Anong tinatago mo dyan? Kinailangan ni Rosa na mag-isip ng mabilis. Wala po ito, Aling Marites. Isa lang. Isa lang pong lumang libro ng mga recipe. Oh, recipe. Nakita ko lang po sa mga gamit ni Ma'am Elena. Tinaasan siya ng kilay ni Marites, hindi kumbinsido. Ngunit wala siyang nakitang sapat na ebidensya. Siguraduhin mo lang na wala kang ibang pinapakialaman. Maglinis ka na sa kusina. Pagkasabi niyon ay tumalikod na ito at umalis. Pero naramdaman ni Rosa ang mga matang nakamasid pa rin sa kanya mula sa pasilyo. Mula sa gabing iyon, nagsimula ang dobleng laro ni Rosa. Sa umaga, siya ang masunuring kasambahay na sumusunod sa lahat ng utos. Pero sa gabi, kapag ang lahat ay tulog na, siya ay nagiging isang manggagamot na ang tanging gamit ay ang kaalaman mula sa tala-arawan at ang sariling pagmamahal. Sinimulan niya ang mga maliliit na bagay. Ayon sa tala-arawan, mahilig si Senyora Elena na masahihin ang mga kamay at paa ni Mateo gamit ang maligamgam na langis ng niyog. Kaya gabi-gabi, pasikreto itong ginagawa ni Rosa. Dahan-dahan, malumanay. Kabaliktaran ng marahas na terapiya ni Dr. Lucero, pinalitan din niya ang pagkain ng bata. Sa halip na mga pagkaing walang lasa na rekomendado ng doktor, nagluluto siya ng masusustansyang arroz caldo na may maraming luya o tinolang manok na paborito ni Mateo noon. Ibibigay niya ito sa bata kapag wala si Esteban o si Marites. At napansin niya ang pagbabago. Paunti-unti. Pagkatapos ng masakit na session kay Lucero, si Mateo ay laging matamlay. Pero pagkatapos ng isang mangkok ng mainit na sabaw mula kay Rosa, o pagkatapos ng kanyang malumanay na masahe, may kaunting kulay na bumabalik sa mga pisngi nito. May kaunting kislap na lumilitaw sa kanyang mga mata. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa hardin, kinukwentuhan ni Rosa si Mateo tungkol sa isang munting ibon na natutong lumipad. Isang simpleng kwento na narinig lang niya noong bata pa siya. Habang nagsasalita siya, nakatitig lang sa kanya si Mateo. At pagkatapos, isang bagay na matagal nang hindi nakikita ni Rosa ang nangyari. Ngumiti si Mateo. Hindi ito isang pilit na ngiti. Hindi isang malungkot na ngiti. Ito ay isang tunay na ngiti. Isang nangiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata at nagbigay liwanag sa kanyang buong mukha. Sa sobrang tuwa ni Rosa, ay halos maiyak siya. Ang maliit na tagumpay na yon ay sapat na para bigyan siya ng lakas na magpatuloy, kahit gaano pa kapanganib. Ngunit hindi lang si Rosa ang nakapansin. Mula sa bintana ng kusina, nakita lahat ni Aling Marites. Nakita niya ang pagngiti ni Mateo. Nakita niya ang pagbabago. At para sa kanya, hindi ito kabutihan. Ito ay pagsuway. Kinagabihan, habang pinapatulog ni Rosa si Mateo, isang malakas na boses ang bumasag sa katahimikan. Rosa! Si Esteban, nakatayo sa pintuan ng silid. Ang mukha ay madilim sa galit. Sa likod niya, si Aling Marites. Bakit mo sinusuway ang mga utos ng doktor? Galit na tanong ni Esteban. Ang boses ay mababa at nagbabanta. Nakita ka ni Marites na pinapakain mo ng kung ano-ano ang bata. Napatayo si Rosa. Sir, hindi po. Huwag ka nang magpaliwanag. Sigaw niya na ikinagulat ni Mateo sa kama. Lumapit si Esteban kay Rosa, ang mga matay nag-aapoy. Sino ka para baguhin ang sinabi ng isang profesional? Sino ka para magdesisyon para sa anak ko? Humakbang pa siya palapit. Halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Kasambahay ka lang. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Rosa. Kasambahay ka lang. Paulit-ulit. Tumagos iyon hanggang sa kanyang kaluluwa. Nanatili siyang nakayuko,
Hindi makatingin ng diretso sa nag-aapoy na mga mata ni Esteban. Naiintindihan mo ba, Rosa? Muling tanong ni Esteban. Mas mahinahon na ngayon, pero mas may lason ang bawat salita. Tumangulang si Rosa habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Dalhin mo na si Mateo sa kwarto niya at bukas, ayoko nang makita ang anumang gamot mo dito sa bahay. Maliwanag? Opo, sir. Iyon lang ang naisagot niya. Kinabukasan, habang naglilinis si Rosa sa kusina, pumasok si Esteban. Walang imik nitong binuksan ang maliit na cabinet kung saan itinago ni Rosa ang bote ng langis ng niyog at ang mga pinatuyong dahon ng oregano na ginagamit niya sa pagmamasahe. Kinuha niya ang mga ito sa harap mismo ni Rosa at ni Aling Marites na tahimik na nanonood. Naglakad siya papunta sa basurahan at walang awang itinapon ang lahat. Ang tunog ng nabasag na bote sa loob ng basurahan ay parang tunog ng puso ni Rosa na dinudurog. Buong araw, gumalaw si Rosa na parang isang makina. Naglinis, naglaba, nagluto. Pero ang isip niya ay blanko. Ang pag-asa na unti-unting nabuo sa loob niya ay biglang naglaho, tinapakan at itinapon na parang basura. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na silid, hindi na napigilan ni Rosa ang pag-iyak. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa unan at doon humagulgol ng walang tunog. Hawak niya sa kanyang kamay ang talaarawan ni Senyora Elena. Patawad po, ma'am, bulong niya sa hangin. Sinubukan ko po, pero kasambahay lang po talaga ako. Wala po akong magawa. Naisip niyang sumuko na lang. Naisip niyang umalis na lang sa bahay na yon. Siguro, mas mabuti pa yon. Ang manatili ay parang pagpapanood sa dahan-dahang pagkamatay ng isang inosenteng bata. Sobrang sakit, sobrang bigat. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, may narinig siyang mahinang kaluskos sa labas ng kanyang pinto. Sinundan iyon ng isang napakahinang katok. Tok! Tok! Napatigil si Rosa. Sino naman ang kakatok sa kanya ng ganoong oras? Dahan-dahan siyang bumangon at binuksan ang pinto. Wala siyang nakitang tao. Ngunit nang yumuko siya, nanlaki ang kanyang mga mata. Nakaupo sa sahig, hingal na hingal, si Mateo. Gumapang ito mula sa kanyang silid hanggang doon. Isang gawaing napakahirap para sa kanyang mahinang katawan. Ang kanyang mukha ay pawisan, pero sa kanyang mga mata, may determinasyon. May inaabot ito sa kanya. Isang maliit, gusot na piraso ng papel na kinuha mula sa isang lumang kwaderno. Kinuha ito ni Rosa. Sa papel, mayroong isang drawing, isang stick figure na babae na may mahabang buhok at nakangiti. Sa tabi nito, isang mas maliit na stick figure na nakahawak sa kamay ng babae. Simple lang, gawa ng isang bata. Pero para kay Rosa, iyon ang pinakamagandang larawan na nakita niya sa buong buhay niya. Tumingin siya kay Mateo. Tumingin din ito sa kanya. At sa kabila ng pagod, isang munting nangiti ang sumilay sa mga labi nito. Ang lahat ng pagod, sakit, at pagnanais na sumuko ni Rosa ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang matinding pagmamahal at determinasyon. Hindi siya pwedeng sumuko, hindi para sa batang ito. Binuhat niya si Mateo pabalik sa silid nito. At nang makatulog na ito, bumalik si Rosa sa kanyang kwarto. Isinara ang pinto at muling binuksan ang talaarawan. Kailangan niya ng lakas. Kailangan niya ng sagot. Binuklat niya ang mga pahina hanggang sa isang partikular na entry ang nakakuha ng kanyang pansin. Alam kong may itinatagong galit sa akin si Lucero mula pa noong college. Sana mali ako. Ang impormasyon tungkol sa galit ni Lucero ay isang piraso ng palaisipan na hindi pa mabuo ni Rosa. Pero bago pa man niya ito, mapag-isipan ng husto, ang bagyo ay dumating. Kinabukasan, mas maagang dumating si Dr. Lucero kaysa sa dati. May dala siyang bagong kumpiyansa na para bang alam niyang siya na ang ganap na hari sa bahay na yon. Ang kanyang pagbati kay Esteban ay mas malakas.
at ang kanyang nangiti ay mas malapad. "Esteban, I have good news," sabi niya habang inilalapag ang kanyang bag sa mesa. "Dahil sa insidente kahapon, na-realize ko na naging masyadong resistant na ang katawan ni Mateo sa dati nating gamutan. We need a stronger approach." "Anong ibig mong sabihin, Doktor?" tanong ni Esteban. Ang mukha'y puno ng pag-asa. May kinuha si Lucero mula sa kanyang bag, isang maliit na bote na may lamang likidong kulay kape. "This will shock his system. Isang paraan para pilitin ang mga kalamnan niyang gumana. It will be intense, pero ito ang kailangan niya." Hindi nagtanong si Esteban. Hindi nagduda. Ang tiwala niya sa doktor ay buo. "Gawin niyo po ang dapat gawin." Ipinainom ni Lucero ang gamot kay Mateo. Isang kutsarita lang, pero ang epekto nito ay mabilis at malupit. Ilang oras lang ang lumipas, nagsimulang manginig si Mateo. Ang kanyang balat ay nag-aapoy sa lagnat. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Tila may nakikitang hindi nila nakikita. Nagsimula siyang magsalita nang walang saysay. Panic. Iyon ang salitang naglalarawan kay Esteban. Paulit-ulit niyang tinatawag si Lucero sa telepono. "Doktor, anong nangyayari? Nilalagnat ng mataas ang anak ko." Sa kabilang linya, ang boses ni Lucero ay kalmado. "That's normal, Esteban. Excellent, in fact. Ibig sabihin, lumalaban ang katawan niya. The medicine is working. Huwag kang mag-alala. Just let it run its course." Pero para kay Rosa, hindi ito normal. Para sa kanya, ito ay isang torture. Buong gabi, hindi siya umalis sa tabi ni Mateo. Si Esteban ay palingalinga sa labas ng kwarto, hindi malaman ang gagawin. Si Aling Marites ay nag-aalok ng dasal, pero ang mga matay may bahid ng takot. Si Rosa lang ang nanatili. Ang kanyang mga kamay ay hindi napagod sa pagpupunas ng maligamgam na tubig sa noo at katawan ng bata. Ang kanyang mga labi ay hindi tumigil sa pagbulong ng mga panalangin at mga salitang pampakalma. "Andito lang si Yaya, Mateo. Andito lang ako." Sa bawat panginginig ng bata, sa bawat ungol nito dahil sa sakit, ang desperasyon sa puso ni Rosa ay dahan-dahang nagiging galit. Isang galit na malamig at matigas na parang bato. Ito na yon. Ito na ang hudyat. Hindi na pwedeng maghintay. Hindi na pwedeng matakot. Kinabukasan, kahit bahagyang bumaba na ang lagnat, si Mateo ay parang isang basahan. Walang lakas, halos hindi makagalaw. Ang itsura niya ay mas malala pa ng 10 beses kaysa dati. Tumawag muli si Esteban kay Lucero. Ang boses ay basag na sa pag-aalala. Parang wala na siyang buhay, Doktor." "Patience, Esteban. Patience," sagot ng doktor. "I'm telling you, this is part of the process." Ngunit ang pasensya ni Esteban ay ubos na. Ang takot ay kinain na siya ng buo. Sa telepono, narinig ni Rosa ang pagsuko sa boses ng kanyang amo. Isang ganap na pagsuko. "Gawin mo ang lahat," sabi ni Esteban. Ang boses ay nanginginig. "Kahit anong kailangan, kahit anong gamot, kahit saan pa manggaling, bayaran kita kahit magkano. Iligtas mo lang ang anak ko." Isang blangkong tseke. Ibinigay ni Esteban ang ganap na kapangyarihan kay Dr. Lucero. Nakatayo sa may pintuan ng kusina, narinig ni Rosa ang lahat. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Walang hikbi na kumawala sa kanyang bibig. Ang naramdaman niya ay isang matinding lamig. Isang lamig na nagsimula sa kanyang mga paa at dahan-dahang gumapang pataas hanggang sa balutin nito ang kanyang buong puso. Sa sandaling iyon, naintindihan niya. Hindi na niya maaasahan si Esteban. Kung may isang taong magliligtas kay Mateo, hindi yun ang ama nito na nabulag na ng takot. Nagkuyom ang kanyang mga kamao sa gilid ng kanyang duster. Kailangan niyang gumawa ng paraan at kailangan ngayon na. Ang galit na naramdaman ni Rosa ay hindi isang apoy na biglang sumiklab at bigla ring mamamatay. Ito ay naging isang baga.
Maliit, tahimik, ngunit may matinding init na kayang tumunaw ng bakal. Ang biktima sa kanyang kalooban ay namatay na. Ang ipinanganak na kapalit ay isang strategist. Alam niyang wala nang silbi ang pakiusap. Wala nang saysay ang pag-iyak. Ang tanging paraan na lang ay ang katotohanan. At ang katotohanan ay nakasulat sa loob ng maliit na kwadernong kulay asul na nakatago sa ilalim ng kanyang mga damit. Kailangang mabasa ni Esteban ang talaarawan. Pero paano? Kung ibibigay niya ito ng diretso, siguradong ipagtatanggol nito ang doktor. Sasabihin nitong gawa-gawa lang niya ang lahat. Baka sa galit nito ay sunugin pa ang talaarawan at palayasin siya. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang maghintay ng tamang pagkakataon. Ang pagkakataon ay dumating sa anyo ng isang kalendaryo. Habang nag-aalis siya ng agyo sa pader ng kusina, napansin niya ang lumang kalendaryo na nakasabit pa rin doon. May isang petsa na bilog sa pulang panulat. Ang petsa para sa susunod na linggo. Sa ilalim nito, ang sulat kamay ni Senyora Elena, "Our anniversary." Doon pumasok ang ideya sa isip ni Rosa. Isang plano na mapanganib, pero ito na ang huli niyang baraha. Kinagabihan, muli niyang binuksan ang baul ng mga alaala ni Senyora Elena. Ang mga bagay na hindi niya itinapon, kundi itinago lang sa bodega. Maingat niyang pinili ang ilang mga gamit. Isang lumang portrait nilang mag-asawa, ang paboritong panyo nito, at ang pira-pirasong sulat na ipinadala ni Esteban noong nanliligaw pa lang ito. Inilagay niya ang lahat sa isang maliit na kahon na yari sa kahoy. At sa ilalim ng lahat ng iyon, maingat niyang ipinatong ang talaarawan. Ang plano niya, sa araw ng anibersaryo, ilalagay niya ang kahon sa isang lugar na madaling makita ni Esteban. Ang lungkot at pangungulila sa araw na yon ang magiging pain. Umaasa siyang dahil sa mga alaala, bubuksan nito ang kahon. At kapag nakita nito ang talaarawan, ang sarili nitong kuryosidad na ang magtutulak sa kanya na basahin ito. Habang tinitingnan ni Rosa ang lumang litrato ng masayang pamilya Alvarado, si Esteban, si Senyora Elena at ang maliit na si Mateo, naramdaman niya ang isang kirot. Kinausap niya ang larawan sa kanyang isip. "Patawarin niyo po ako, ma'am, sa gagawin ko. Para po ito sa anak ninyo." Kinabukasan, habang nagkakape si Esteban sa kusina, narinig ni Rosa ang pag-uusap nito at ni Aling Marites. "Gusto kong magluto ka ng paborito niyang pagkain, Marites," sabi ni Esteban. Ang boses ay malungkot. Isang maliit na salo-salo. Para lang maalala natin siya. "Sino po ang mga imbitado, sir?" tanong ni Marites. "Wala. Tayo-tayo lang." Tumigil si Esteban sandali. "Tawagan mo na rin si Dr. Lucero. Imbitahin mo siya. Kaibigan natin siya. Alam kong gugustuhin ni Elena na nandito siya." Napatigil sa pagwawalis si Rosa sa kabilang silid. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Hindi lang pala niya ilalantad ang katotohanan. Ilalantad niya ito sa harap mismo ng kalaban. Ito na ang pagkakataon niya. Ang entablado ay nakahanda na. Kinabukasan, ang araw ng anibersaryo, napakasikip ng dibdib ni Rosa buong maghapon. Para siyang isang sundalo na naghihintay ng hudyat para sumugod sa giyera. Bawat galaw niya ay maingat, bawat tingin niya ay may ibig sabihin. Abala si Aling Marites sa pagluluto ng mga paboritong pagkain ni Senyora Elena. Ang amoy ng adobo at kaldereta ay pumuno sa buong bahay. Sa ibang araw, ang amoy na yon ay magdadala ng ginhawa. Ngayon, nagdadala ito ng kaba. Si Esteban ay nasa kanyang silid, tahimik. Alam ni Rosa na marahil ay inaalala nito ang kanyang asawa. Ang lungkot na yon ang siyang magiging susi sa kanyang plano. Hapon na. Dahan-dahang lumabas si Rosa. Hawak ang kahon na naglalaman ng mga alaala at ang pinakamahalaga, ang talaarawan.
Ang bigat ng kahon ay hindi gaanong sa mga nilalaman nito, kundi sa bigat ng katotohanan na bit-bit nito. Pinili niya ang tamang lugar. Sa mesa sa sala, malapit sa paboritong silyon ni Esteban, kung saan madalas itong nagbabasa. Hindi masyadong halata para magmukhang sinasadya, pero sapat na nakikita para mapansin. Maingat niyang inilapag ang kahon. Nagdasal siya sa kanyang isip. Dumating si Dr. Lucero. Suot ang kanyang puting polo. Bit-bit ang isang botelya ng alak. Ngumiti siya ng malapad kay Esteban, na kagagaling lang sa kanyang silid. My deepest condolences, Esteban. Sabi niya, puno ng pakikiramay na tila batunay. Nandito lang ako. Umupo sila sa hapagkainan. Si Mateo ay nakaupo sa tabi ni Rosa, tahimik lang at nakatingin sa kanyang ama. Magsimula na tayo, sabi ni Esteban. Ang boses ay malungkot. Nagsimula ang hapunan. Si Lucero ay patuloy na nagkukwento ng mga alaala ni Elena. Mga kwentong tila pinilit lang. Pinupuri niya ang mga ginawa ni Esteban at ang pag-unlad ni Mateo. Nakikita ko na ang pagbabago kay Mateo, Esteban, sabi ni Lucero habang tumitingin kay Mateo. Soon, he will be back to his old self. Ngunit sa gitna ng usapan, may isang bagay ang nakuha ang atensyon ni Esteban. Ang kahon sa sala. Unti-unti, bumaling ang tingin ni Esteban sa direksyon ng sala. Napansin niya ang kahon. Nagkaroon ng bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Kung ano yon, hindi masabi ni Rosa. Ang mga mata ni Esteban ay bumalik kay Lucero, na masayang nagpapatuloy sa kwento tungkol sa recovery ni Mateo. Ngunit muli, ang kanyang tingin ay bumalik sa kahon. Kahit nakaupo, naramdaman ni Rosa ang kaba sa kanyang dibdib. Pinipigilan niyang huminga. Ang kanyang mga kamay ay nasa ilalim ng mesa, nagkakakrus ang mga daliri. Ito na ang sandali. Habang nagpapatuloy si Lucero sa kanyang mga papuri at magandang balita tungkol sa paggaling ni Mateo, tatanungin ni Esteban. Ano itong kahon na ito, Rosa? Tanong ni Esteban, ang mga matay nakaturo sa kahon na naglalaman ng talaarawan. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may isang bagay doon, isang bahagyang kuryosidad, o marahil isang pagdududa. Napatigil si Dr. Lucero sa pagsasalita. Ang nangiti sa kanyang labi ay nawala. Napalitan ng bahagyang pagtataka. Napatingin din si Aling Marites kay Rosa. Si Rosa naman, naramdaman niyang tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ito na. Ang sandali, kinailangan niyang magpanggap. Ay sir, kaswal niyang sabi na para bang wala lang. Iyan po yung mga gamit ni Ma'am Elena. Hindi ko po naitapon lahat. Kinuha ko lang po yung iba. Para po, maalala po natin siya. Alam ko po kasi na anibersaryo ninyo ngayon. Maran siyang tumayo at naglakad patungo sa sala. Gusto niyo po bang ibalik ko sa bodega, sir? Ngunit bago pa niya mahawakan ang kahon, tumayo na si Esteban. Dahan-dahan itong lumapit sa mesa. Kinuha niya ang kahon. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa loob. Pinagmasdan niya ang mga lumang gamit, ang panyo, ang portrait, ang mga lumang sulat. Hinaplos niya ang bawat isa at nakita ni Rosa ang bahid ng lungkot at pangungulila sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Rosa na humigpit ang kapit ni Mateo sa kanyang kamay. Ang bata ay tahimik lang na nakatingin sa kanyang ama. Tila naiintindihan ang bigat ng sandaling iyon. Nang maabot ni Esteban ang ilalim ng kahon, nagulat siya. Kinuha niya ang talaarawan, ang kulay asul na kwaderno. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa kalungkutan, naging pagtataka. Pagkatapos ay pagkalito. Ano ito? Tanong niya. Hindi na kay Rosa nakatingin, kundi sa talaarawan. Talaarawan po ni Ma'am Elena, sir. Mahinang sagot ni Rosa. Nakita ko po sa ilalim ng aparador. Binuksan ni Esteban ang talaarawan. Ang kanyang mga mata ay gumalaw.
Binabasa ang bawat isinulat na salita. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago. Mula sa pagkalito, naging pagtataka. Mula sa pagtataka, naging gulat. Mula sa gulat, naging sakit. At pagkatapos, ang galit. Isang matinding galit na hindi pa nakikita ni Rosa sa kanyang amo. Anong ibig sabihin nito? Bulong ni Esteban. Ang tala-arawan ay nanginginig sa kanyang kamay. Binasa niya ng malakas ang isang pahina. Hindi ko maintindihan. Bakit mas lalong nanghihina si Mateo? At bakit tila masaya pa si Luis sa tuwing sasaktan niya ang anak ko? Luis, nagtatakang tanong ni Dr. Lucero na mukhang nawawala. Esteban, anong binabasa mo dyan? Hindi pinansin ni Esteban ang doktor. Patuloy siya sa pagbabasa. Ang kanyang mukha ay namumula. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ang galit niya sa akin. Bakit idinadamay niya ang anak ko? Biglang napunit ni Esteban ang isang pahina mula sa tala-arawan. Humarap siya kay Dr. Lucero. Ang kanyang hininga ay bumibilis. Hayop ka! Sigaw ni Esteban. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Pinagkatiwalaan kita. Ang asawa ko pa, ang nagbabala sa akin tungkol sa'yo. Lumapit siya kay Lucero. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Ang anak ko, pinahihirapan mo ang anak ko para sa galit mo sa kanya, sa asawa ko. Nataranta si Dr. Lucero. Esteban, mali ang iniisip mo. Manipulasyon lang yan. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan. Itinuro niya si Rosa. Ngunit huli na ang lahat. Wala nang maririnig si Esteban. Ang mga mata niya'y nakapako lang sa kanyang dating kaibigan. Itinaas niya ang kanyang kamao. Ang kamao ni Esteban ay nanatiling nakataas sa ere. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. At ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Nakatitig lang siya kay Dr. Lucero na nataranta. Tila isang daga na nahuli sa bitag. Ngunit hindi ibinagsak ni Esteban ang kanyang kamao. Sa halip, dahan-dahan itong bumaba. Ang galit sa kanyang muka ay unti-unting napalitan ng sakit. Isang matinding sakit na parang nilulunok niya ang kanyang sariling pagkakamali. Bumagsak si Esteban sa kanyang mga tuhod. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Humagulgol siya. Ang kanyang pag-iyak ay parang tunog ng basag na salamin. Unti-unti, masakit at hindi na mabubuo pa. Elena ko, bulong niya, hawak pa rin ang tala-arawan, habang ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Patawarin mo ako, anak ko. Si Dr. Lucero, na nakakita ng pagkakataon, ay tumalikod at tumakbo palabas ng bahay, walang linggunan. Hindi na siya hinabol pa ni Esteban. Wala na itong pakialam. Ang tanging mahalaga lang ay ang mga salitang nabasa niya. Sa gitna ng pag-iyak ni Esteban, may lumapit sa kanya. Si Mateo. Gumagapang. Inabot niya ang kamay ng kanyang ama. Marahil niya itong hinawakan. Para itong kuryente na dumaloy sa katawan ni Esteban. Tumingin siya kay Mateo. Ang mga mata ng bata ay puno ng pag-unawa. At kahit walang salita, parang sinasabi ni Mateo, "Okay lang, Papa. Andito lang ako." Niyakap ni Esteban ang anak. Isang mahigpit na yakap na puno ng pagsisisi, pagmamahal at pangako. Ang kanyang luha ay dumaloy sa buhok ni Mateo. Naiwan si Rosa sa isang tabi. Tahimik na nakatayo. Ang kanyang mga mata ay basa rin. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa laking pasasalamat. Natapos na. Ang kanyang misyon ay natupad. Naglakad papalapit si Esteban kay Rosa. Bitbit si Mateo sa kanyang kandungan. Ang kanyang mukha ay namamaga. Pero ang galit ay wala na. Napalitan na ito ng pagpapakumbaba. "Rosa?" Sabi niya. Ang boses ay basag. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat. Sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Sa anak ko. Hindi ko nakita. Nabulag ako. Yumuko si Rosa.
Hindi niya alam ang sasabihin. Sa tagal ng panahon, ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganito kapakumbaba si Esteban. Hindi ko po kayo masisisi, sir. Mahina niyang sagot. Mahal niyo po ang asawa ninyo at ang anak ninyo. Sa labas ng bahay may narinig silang mga busina ng kotse. Pagkatapos, mga yabag na lumalapit. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal si Esteban at Mateo, kasama si Rosa may kumatok sa pintuan, ilang pulis. Narito po ba si Dr. Luis Lucero? Tanong ng isa sa mga pulis. Mayroon po kaming warrant of arrest. Napakunot ang noo ni Esteban. Bakit po? May mga report po kami na may mga pasyente siyang pinag-eksperimentuhan at pinabayaan. Sagot ng pulis. May nagbigay po ng tip. Napatingin si Rosa kay Aling Marites. Ang matandang katiwala ay nakayuko, hindi makatingin sa kanya, at sa kanyang mga labi may bakas ng kahihiyan. Mula sa araw na yon, tila may isang mabigat na ulap ang inalis sa pamilya Alvarado. Ang bahay na dating malamig at tahimik ay dahan-dahang napuno ng tunog ng pag-asa. Makalipas ang ilang linggo, malaki na ang pagbabago kay Esteban. Hindi na siya ang dating amo na matigas at malayo. Ngayon, siya ay isang ama na matiyagang nag-aalaga sa kanyang anak. Bawat pagkain ni Mateo, bawat sesyon ng physical therapy, na ngayon ay isinasagawa na ng isang licensed therapist na pinili ni Esteban, ay sinasamahan niya. Siya na mismo ang nagpapakain kay Mateo, nagbabasa ng kwento at naglalaro sa hardin. Si Mateo, dahil sa tamang pag-aalaga at pagmamahal, ay unti-unting lumalakas. Ang kanyang mga mata ay puno na ng buhay. Ang kanyang mga kamay, bagamat mahina pa rin, ay mayroon ng bahagyang lakas. Ang nangiti niya ay mas malapad at ang tawa niya ay mas malakas. Si Dr. Lucero ay nilitis. Ang kanyang mga pasyente na dati natatakot magsalita ay naglakas loob na magbigay ng testimonya. Ang mga artikulo sa dyaryo at mga balita sa barangay ay pumuno sa mga kwento tungkol sa kanyang pagpapabaya at panloloko. Ang kanyang hiya ay hindi na kailanman mabubura. Si Rosa. Hindi na siya basta kasambahay lang. Ang kanyang lugar sa bahay na yon ay nagbago. Isang hapon, habang nagtatanim sila ng mga bulaklak sa hardin, si Esteban, si Mateo, at si Rosa, tumingin sa kanya si Esteban. Rosa, sabi niya, ang boses ay malumanay. May gusto akong sabihin sa'yo. Kinabahan si Rosa. Ano po yun, sir? Hindi ko na gustong maging kasambahay ka pa dito. Diretsong sabi ni Esteban. Nanlaki ang mga mata ni Rosa. Ibig sabihin, paalisin na siya. Matapos ang lahat, ngumiti si Esteban. Isang tunay na ngiti. Gusto kong kunin ka bilang house manager. Ikaw ang mamamahala sa lahat ng nangyayari dito sa bahay. May disenteng sahod, may benepisyo, at gusto kong tawagin mo ako, Esteban. Hindi, sir. Hindi makapaniwala si Rosa. Parang panaginip. Mula sa pagiging isang kasambahay lang, ngayon ay inaalok siya ng isang posisyon na may respeto at karangalan. Pero, bakit po? Tanong ni Rosa. Naluluha na ang kanyang mga mata. Dahil ikaw ang ilaw ng bahay na ito, Rosa. Sagot ni Esteban, nakatingin sa kanyang anak. Pagkatapos ay kay Rosa. Ikaw ang nagligtas kay Mateo. Ikaw ang nagpukaw sa akin. Kung wala ka, hindi namin alam kung nasaan na kami ngayon. Gusto kong manatili ka para mabantayan mo kaming dalawa. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman ni Rosa na hindi na siya takot. Hindi na siya nakakulong sa anino-muno ng kanyang nakaraan. May lugar siya. May pamilya siya. Sa kinabukasan, isang bagay ang nagpatingkad sa pagbabagong yon. Sa almusal, si Esteban mismo ang nagluto ng itlog. Bahagyang sunog ang labas, pero masarap sa loob. Magtatawanan silang tatlo. Isang tunay na tawa. Sa isang hapon,
Habang naglalaro si Mateo sa hardin, malapit nang makalakad mag-isa, nakita ni Rosa ang kalangitan. May mga puting ulap na dahan-dahang gumagalaw. Umiti siya dahil ang bagyo ay lumipas na at ang liwanag ng umaga ay sumisikat na. Isang taon ang lumipas. Ang bakuran ng pamilya Alvarado ay hindi na ang tahimik at malungkot na lugar na dati puno ng tinik. Ngayon, puno na ito ng sariwang bulaklak at mga halamang mayayabong. Ang bawat sulok ay may buhay. Sumasalamin sa loob ng tahanan si Mateo. Hindi na siya ang bata na nakakulong sa kanyang kama. Ngayon, tumatakbo na siya. Hindi pa man perpekto ang kanyang pagtakbo, may bahid pa rin ng paminsan-minsang pagkatumba. Ngunit ang bawat pagbagsak ay sinasabayan niya ng malakas na tawa. Naglalaro siya sa hardin, hinahabol ang mga paru-paro, at minsan ay sumisigaw ng pom, yaparosa. Si Esteban ay naging isang ganap na ama. Ang kanyang muka ay puno na ng nangiti. Ang kanyang boses ay puno na ng pagmamahal. Siya na mismo ang nagtuturo kay Mateo kung paano magbisikleta, kung paano magbasa ng mga simpleng libro. Hindi na siya nagtatago sa kanyang silid, kundi laging nasa tabi ng kanyang anak. Ang relasyon nilang mag-ama ay mas matibay pa kaysa dati. Binuo ng pag-unawa at pagpapatawad. At si Rosa, hindi na siya ang Rosa na laging nakayuko, laging takot. Ngayon, siya ay si House Manager Rosa. Ang kanyang mga desisyon ay iginagalang. Ang kanyang mga payo ay pinakikinggan. Higit sa lahat, siya ay isang kaibigan, isang tagapayo, at isang ilaw sa tahanan na iyon. Ang pamilya Alvarado ay hindi na kumpleto kung wala siya. Isang hapon, habang abala si Rosa sa pagdidilig ng mga halaman sa hardin, lumapit sa kanya si Mateo. May dala itong isang sariwang bulaklak na kanyang pinitas. Para sa iyo, Nanay Rosa, sabi ng bata. Iniaabot ang bulaklak sa kanya. Ang mga salitang iyon ay hindi lang basta lumabas sa bibig niya. May bigat, may damdamin. Namilog ang mga mata ni Rosa. Nanay Rosa? Tumango si Mateo. May malapad na ngiti. Opo, kasi po, ikaw po ang nanay ko. Niyakap ni Rosa si Mateo. Mahigpit na mahigpit. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Pero ngayon, ang mga luha ay mula sa matinding kagalakan. Matagal na niyang pinangarap na tawaging nanay muli. At ngayon, mula sa isang batang itinuring niyang sarili niyang anak, narinig niya ito. Sa likod nila, nakangiti si Esteban. Pinapanood silang magyakapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Napatingin si Rosa sa langit habang yakap si Mateo. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel sa kalangitan. Ang pamilya Alvarado, mula sa basag na salamin, muling nabuo. Mas matibay, mas may pagmamahal, at sa puso ni Rosa, nahanap niya ang kapayapaan. Ito na ang kanyang tahanan,